Sa bawat paglipas ng araw, hatid ng pagtubok ng magpamensya na ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng lumikha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama ka, kaibigan. All you have to do is call my name and I'll be there. Magandang araw ng Lunes, Pilipinas. Good day world at mabuhay sa programang Kasama Ka Kaibigan. Ang programang Kasama Ka Kaibigan ay ang programa po ng Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay ang programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. Kasama po natin ating production manager, Abby Garcia San Pascual, ating po naman technical director, Adrian De Los Reyes, at siyempre chairman EFI Jeepney Station, Elmer Francisco. Bago po tayo magsimula, ika-1 ng Marso, taon 2021, tayo po ay humingi muna ng patnubay sa ating Diyos Amang makapangyarihan. Okay. Okay. Maraming salamat po sa ating Panginoon Diyos Amang makapangyarihan. Sa lahat, siyempre, thank you din po sa St. Scholastica's College, Manila. Ayan, kay Miss Eloisa Cepedateng. Araw po ngayon ng Lunes, yung ating po napansin nyo siguro po yung ating
segment ngayon is K-Update, no? Tayo po ay mag-update ng ating mga organisasyon, mga Persons with Disability Affairs Office na nakalatag po sa iba't ibang bahagi po ng kapuluan. Ito po yung noon pa ay gusto na nating mapalakas at inaantabayan na natin. Meron po tayo magiging panauhin mula po naman sa Mindoro. Ayan, ano po. At siya po ang council member representing po Mimaropa, Mindoro, Masbate, Romblon, and Palawan. And happy listening nga po pala kay Miss Marilyn Chavez Linato, isa pong advocates ng mga batang may kapansanan sapagkat siya po ay parent ng children with disability. Ano po? Siya po ay taga Candelaria, Quezon. At binabati po natin Raymond James Gaspay ng Region 8, no? Magandang araw sa iyo. Magandang araw rin po kay Mr. Don Pradejas ng MMDA Focal Office. Hi, and at kay Advocate Rizal Morales ng Angat United Persons with Disability United. Okay, dyan na? Abi? Wala pa. Ayan, inatabayan na natin ang pagsama sa ating po namang palatuntunan ng ating kaibigan, Council Member Heidi Haranillo ng Mimaropa. No? Naantabayanan po natin siya. Okay. Yes, magandang gwapong araw. Council Member Heidi Aranillo ng National Anti-Poverty Commission Persons with Disability Sectoral Council, Mimaropa. Magandang araw sa iyo. Magandang hapon din, sir. At sa iyo mga tagapanood, magandang hapon. Yes, at talaga naman, bibong-bibo ang guest ko ngayon. Ito po ay matinding leader ng mga may kapansanan. Diyan po naman sa Mindoro, Masbate, Romblon, Palawan. Dalawang Mindoro, Oriental and Occidental. Correction, diba? sir. Mimaropa, sir. Yan, Mimaropa. Yes, sir. Mimaropa, correction po. Mimaropa. Mindoro, Romblon. Mindoro, Marindoque, Romblon, Palawan, sir. Marindoque, ayan. Masbate nga pala. Region 5 yan. Kay Sir, kay Eileen. Okay. Yan, thank you very much sa CMID, Ranillo. At, sir. Yes. Okay. Narinig mo ba ako? Sir. Ha? Okay naman, signal mo. Maganda. Council Member Heidi. Okay? Aalangkadahin na natin. Siguro... Hindi kita marinig, sir. Hindi mo ako marinig? Ayan. Bakit hindi mo ako marinig? Ang lakas-lakas dito. Okay, yan. Ayan. Heidi. Okay. In-adjust ko na. Adjusted na lahat. Heidi. Hello? Kaya nga, oo nga. Heidi, siguro check natin, ikot-ikot, kembot-kembot para gumanda signal mo. Ayan po, no? Talagang mananawagan na naman tayo, Ed, no? Sa mga telcos natin na talaga namang, wag po yung puro singil lang. Ayusin po natin ang serbisyo. At napakahalaga ng mga telecommunications natin, no? Dahil andun sa tayo po ngayon ay puro online na. At pag-aaral, negosyo, lahat-lahat na, public service, yung pati po mga serbisyo ng gobyerno, andyan na, naka-online na tayo. Kaya, CM Heidi, kumusta ka na dyan? Rinig mo na ba ako? Yan. Ayan. Okay, ganda. Ikot-ikot lang, kembot-kembot pag nawala. O kaya, akit ka doon sa punong kawayan. Okay. Ayan. At, Okay, go.
Yeah, bilang ang nakakasakop ID ng Region po, dati kung tawagin diyan Region 4B, no. Ngayon ay Mimaropa. Mindoro, dalawa, Oriental. Mimaropa, sir. Mimaropa. Kaya nga, Mimaropa, Mindoro, dalawa. Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Marinduque, Romblon, Palawan. Okay ba? Tama, sir. Ayun, Ayan, at bilang council member ng ating sektor na may kapansanan, si Heidi Aranillo po, si CM Heidi ay isa pong visually impaired, no? Pero napakarami po nitong talent. Nakalimutan ko sana kanina, hingan natin siya ng pambungad na awit eh. Pero yan po ay very talented, may kapansanan sa paningin at siya po ngayon ang council member ng Mimaropa Persons with Disability National Anti-Poverty Commission. Heidi, kumusta na dyan ang ating mga may kapansanan? Dito po sa amin, sir, bali katatapos lamang po namin na mag-distribute ng cash assistance. Bago po pala ay pinapasalamatan ko po yung sponsor namin. Siya po ay isang party list na A-teacher, si Congressman Bing Umali. Na siyang sponsor po ng naturang cash assistance na ibinigay sa 200 PWDs dito sa lugar namin. At buong Oriental po ay nakatanggap ng ganong biyaya. Ayun po ay sa katauhan ni Congressman Bing Umali. Okay, maganda yan. At kahit papaano ay naiibsan ang lungkot ng ating mga kababayan dahil may mga ayuda na nanggagaling sa mga civic-minded na mga tao katulad nung, alam mo, yung party list rin, yung teachers. A-teacher po, sir. A-teacher. A-teacher. Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po, hindi lang iyan pa ang mga tulong. Sana ay talagang tulong na yung lalo-lalo na sa pangkabuhayan, CM Heidi. Kumusta naman yung ating mga programa pangkabuhayan dyan, lalong-lalo na yung panlalawigan? Bali po dito sa amin sa lugar ko, sa munisipalidad ng San Teodoro, ay patuloy pa rin po yung pamimigay namin ng mga biik na yun po ay galing doon sa VUB. Bagamat po nagkaroon tayo ng problema sa ating swine ay yung ASF ay sa ngayon po ay may mga ilang natitira at patuloy po namin ipinamamahagi iyon sa mga kapatid nating may kapansanan. Ayan, galing. At buti na-implement pa dyan yung BUB. Ito ba yung bottoms-up budgeting? Ayan po yung bottoms-up budgeting, sir. Wow, yan ang gumagaling sa leader na ito. Talagang maraming diskarte. Kaya napakaswerte po ng mga taga Mimaropa. Ano? Sapagkat meron po kayong council member. Kaya lang graduating na si CM Heidi. But sigurado meron na maipapalit ito na mahusay na katulad niya. Baka, di ba? Heidi? Yes, sir. Yes, sir. Pag na sir, CM Romel na lang. Ikaw naman para wala tayong pinagsamahan ng panahon. Alam mo, para ano, di ba? Ay magkaibigan eh. Huwag kang tutulad dun sa iba na naposisyon lang eh. Nakalimutan tayo magkakaibigan. Ha? Alam ko naman, CM Heidi, napakabuti mong tao. At kumusta na yung ating, ano dyan? Yung pagpunta mo ng Manila, pinaririgalo ko yung mga peanut na, ano ba tawag mo doon? Almonuts. Almonuts from Mindoro. Ayan, pagka tayo nagkita, pwede ng personal engagement, magdala ka uli niya, na talagang hinahanap-hanap ka nung isang chicks na, ano, talagang binantayan ka pa para yung regalo mo from Mindoro ay napakasarap pala nun, matikman ko. Kaya yan, lalong-lalo na yung honeybee na produkto rin ni CM Heidi Aranillo. Actually, sir, sa kasalukuyan, dito sa amin ay meron kaming nagkukulture kami ng bee. Yun yung tinatawag na yung bee na yon ay kinukulture namin pero hindi siya, ang pagkain niya sir ay
Hindi Organic. yung artificial, hindi siya asukal, kundi ang sinisipsip niya ay talagang mga nectars na galing sa bulaklak ng niyog. Yan. Yan po. Opo. Maganda yan. Talagang o-order ako niyan, si M. Heidi. Ano? Yeah. Ng, talagang organic at kumbaga sinimsim na ay nectar galing sa mga bulaklak ng halaman sa Mindoro. Galing sa bulaklak. Ayan, napakasarap niyan. Kaya si MID, aside doon sa, alam ko, napakaraming sa mayabong mong kaisipan, ay talagang napakarami mong naiisip na mga livelihood projects para sa ating mga kababayan sa Mindoro, no? At yan, aside doon sa yung pagpapalaga ng baboy, yung pagkukulture ng mga honeybee na pinagkukunan ng pulot pukyutan. Di ba? Tama ba 'yon? Kasamang Heidi? Tama, sir. Alam ko may farm ka. Kumusta naman yung farm mo? Yung ating mga lansunisan diyan. Sa kasalukuyan, sir, medyo malungkot na pangyayari dahil nga sa nagdaang bagyo ay medyo yung mga ilang puno ay natumba. Oo. Tapos yung bunga niya sa ngayon ay hindi, yung pamumunga ng niyog ngayon ay hindi regular, kaya nga ang sobra ng mahal ng ating mga niyog ngayon dahil hindi yung kumbaga sa nanganak na tao ay hindi normal yung panganganak ng niyog dahil sa nagdaang bagyo ay may epekto pa ay yung pamumunga ng niyog sa ngayon. Pero ang mahalaga doon, hindi ang natangay yung lupa. Kung yung mismong lupa mo natangay, wala ka nang babalikan para tamnan. Mabuti naman yan, pasalamat ka sa Diyos. Kailangan tayo tumatawa, Heidi, di ba? Sapagkat napakahalaga niyan para ang buhay, kita mo, kung nakikita mo lang, nakikita kita, alam ko, kumbaga yung mga ngiti mo ay talagang kaaya-aya. Kung makikita mo, sir, meron ako dito mga mas maganda dito sa lugar ko kasi malamig, may mga halaman. Ayan, nasa likod ko. Yan, ay mga halaman. Medyo iikot-ikot mo yung webcam mo para makita ng at habang ikaw ay kakwentuhan ko, ma-describe mo sa kanila yung nasa likuran, yung mga alagang, kung anumang alaga mo dyan. Okay. Eto nga, may mga halaman kami rito. Yan. Yan ay pinagbibenta ng aking may bahay dito sa amin. Binebenta yan. Kasi ngayon, ang uso ngayon ay mga halaman. Oo. So yan, yan. Yan ang project mo ngayon. Palagay ko. Yung kasama ko, yung aking may bahay dito, yan ang pinagkakabalahan niya, ang paghahalaman. Yan, talaga naman, no? Madiskarte ang CM Heidi Aranillo. Alam niyo po itong si CM Heidi, marami kaming kasaysayan nito. Akala ko nga, noong unang magkasama kami sa NAPSI, sabi ko doon sa mga taga-hotel, no, ayoko lang may kasamang babae. Sabi ko. Ayun pala, yung CM Heidi lalaki. Di ba, CM Heidi? Yeah. Kaya sabi ko, bakit nyo ko isasama sa babae? May kasama ako na lalaki din, anak ko. Pala, lalaki. Kaya pinagsama kami, lalaki din si CM Heidi. Ayan. Okay, at sa pagpapatuloy natin, habang maganda at na-share mo yung iyong kapaligiran dyan, yung nature, na talaga napakaganda, yung mga pangarap natin, no? Kahit tayo hindi nakakakita, CM Heidi, ay ramdam naman natin, di ba? Yung ambience, yung kapayapaan ng lugar, katahimikan ng lugar. Ano ba yung mga pwedeng ma-share mo yung, siguro, matanong natin yung ano yung mga tanim mo, mga ano ba yan, mga flowering plants, ganon? Oo, tama kapatid. Ito yung mga halaman na mga namumulaklak. So ngayon ay unti-unti na silang mamumulaklak dahil ngayon ay tagaraw na. Kasi kagagaling lang natin sa panahon ng amihan. So medyo malamig. Pero sa ngayon, ang lugar ko ay mainit na. Nag-start siguro mga 2 days na ngayon na umiinit dito sa lugar namin. Wow, so, kaya tama yan, CMID, no, na lalong-lalo sa yung mga inaalagaang honey, ay mga bee, no? Napakaganda niyan. At yung iba pa na katulad yung siyempre sa atin sa National Anti-Poverty Commission, talagang isinusulong natin yung lalong-lalo na yung isinusulong ko din at pinag-usapan natin noong nakaraang quarterly meeting natin regarding dun sa
uh, food security, yung para ang mga may kapansanan natin, lalong-lalo na dyan sa inyo na ang lupa ay sabihin natin ay mataba ang lupa, maganda para taniman, pati yung klima, ano, wag lang dadaanan ng bagyo. Ano na yung, kumbaga sa diskarte mo na sa paghahalaman ay naisishare mo katulad yung project nyo ngayon ng iyong misis? Sa kasalukuyan, ang aming DA ay namigay ng mga seeds katulad ng mga sitaw, kalabasa, kamatis. Meron kami ngayong March ay magbibigay kami para sa mga backyard dito sa pagtatanim sa mga backyard para Yes, oo. magkaroon sila ng alternatibong hanap buhay. Katulad kahapon, may binigyan ako ng isang katutubo kasi malawak yung kanyang taniman doon sa barangay Kagutayan at doon nga ay nagbigay kami ng pananim sa ilan nating mga katutubo. Wow. Yun, hindi lang yon sa mga sa buong barangay siguro itong buwang ito ay baka mamahagi kami ng mga seedlings kasi napapanahon at kasi nga ngayon ay alam mo ngayon panahon ng taggulay. So yung mga pechay, yan ang panahon ng doon sila namamayagpag, yung mga labanos, yan. Yes, kaya ngayon siguro magmumura na uli ang mga gulayin natin. Maganda yan, CMID, lalong-lalo na pag inisip mo, bahay kubo. Ang lutuin natin, kumpleto, abay, napakasarap, manirahan sa ganyan lugar, lalo't sa panahon ngayon, ano, kumbaga, ibuhos mo na yung sarili mo para makatulong ka sa ating kababayan, huwag ka mahawa, huwag ka makahawa, kung ano may dala-dala mo ng COVID-19 na to, di ba? Napakaganda yung meron kayong mapaglilibangan. Yan po, dahil lang sa diskarte yan ng CM Heidi Aranillo, no? At alam ko talagang, kumbaga, minamaximize mo ang iyong pagiging leader, lalong-lalo na sa paghanap ng mga proyekto para lalong-lalo na ito yung gulayan ng bayan. Alam mo, may proyekto ang DA at kasama ang DAR tungkol dito sa gulayan bayan na mismo dito nga, CMID nakakatuwa sa Tondo, CMID, no? Ay merong mga ganyan na gulayan bayan na plat-plat lang yung ginagawa nila pero ang laking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. So yan, meron tayong pumapasok, ano ba yun? Pero wag mo muna, sa iyo ba yan, CMID, pero wag mo na intindihin at tuloy-tuloy tayo. Sana doon sa tumatawag at nagri-ring na yan. Hindi sa akin, kapatid. Kaya nga, tayo ay nakaprograma ngayon at dito sa ating pong kasama kakaibigan, ang K-update natin, ting-araw ng Lunes, kasama po natin ang isa pong magiting na leader ng may kapansanan sa Mimaropa, ano po, isang rehiyon ito na sabi nga ni CM Heidi noon, di ba, napakahirap pa i-manage ng mga programa dahil island kayo, isla, no? Yeah, hiwa-hiwalay. Oo, pero dahil doon sa sa galing mo sa diskarte ay nagagawa mo yung, di ba, yung dapat maski sa pagpupulong. Talagang region-wide medyo may problema ka, no? Buti ngayon COVID, nag-COVID, talagang na-maximize mo naman yung gamit na magandang komunikasyon. Opo. Yan nga po ang nakatutuwa ngayon sa panahong ito kasi may mga teknolohiya na po tayo na tayo kahit tayo ay malalayo at tayo ay pinaglalapit sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. So yan ang isa sa magandang nangyayari ngayon, sir. Yes, oo. At yung bigyan natin ng diin, yung update natin, lalong-lalo sa, alam mo, yung ating pang-Lunes na programa kasama kaibigan, yung K-update natin, yung letter K na malaki, update, no? Ayan, kapansanan update, kabataan update, lahat na ng, basta may K, okay, di ba? CMID, yan yun eh. Kaya nga, unang-una, sa launching ko nito, ikaw naisip ko, at baka sa darating na mga pagpuprograma natin, mayroon tayong magiging co-host na, alam mo, from Quezon, na isang magulang, no? Magulang advocates ng mga kapakanan ng mga children with disabilities, no? Kaya yan ang mahalaga, mapalakas natin yung support group. Heidi, dyan, kumustahin ko naman
yung support group mo dyan na like yung mga parents ng mga may kapansanan at iba pang mga grupo na nagiging Maraming kaagapay mo dyan? salamat. Oo. Okay. Isang pinasasalamatan ko po ay ang isang foundation. Ito po yung tinatawag nating Norpil Foundation. Yun po Norpil. ay partnership ng Norway at saka ng Philippines. Sa ngayon Ah, po, ang aming parent dito, actually katatapos lamang po namin ng nagkaroon po sila ng General Assembly. Dito po sa Oriental Mindoro ay may napiling 6 na munisipyo na siyang mm, nabibinibisyohan ng Norpil Foundation at ang foundation na ito ay ang talagang kanilang mithiin ay ang may pagamot ang mga batang may kapansanan katulad ng mga cleft palate, mga deaf, nagbibigay sila ng libreng operasyon katulad dun sa mga Down syndrome, mayroon silang may mga Down syndrome, nabibigyan po nila ng medical. Hindi pa po pera, pero sa yes. pamamagitan ng medical ay natutulungan po nila ang mga batang may kapansanan. Yes, napakaganda. Alam mo, kahapon ay guest ko sa aking programa sa Radyo Veritas, no? 10 to 11, yung leader ng magulang coming from Candelaria, Quezon. Sabihin ko na, makakasama natin maaaring sa pagdating ng mga pagpuprograma natin at yan ay aking pong kinukumbinsi siya na makasama natin sa advocacy natin, lalong-lalo na sa mga batang may kapansanan, CMID, sa ngalan ni Miss Marilyn Chavez Linatok, no, from Candelaria, Quezon, no, na talagang sa pag-uusap namin on air kahapon ay nakita ko yung kanyang kaigtingan ng kanyang pagnanais na mas mapalakas ang mga parents organization ng Children with Disability at yung pang meron na namang talagang siguro yung tumatawag sa atin mga fans ni Heidi yan eh. Ayan. Yung siguro yung tulong masabi natin yung relasyon nyo ng mga support group diyan for persons with disability at yung support group yung mga parents ng children with disability, no? Siguro maikwento mo na rin para mabigyan natin ng inspirasyon yung iba't bang rehiyon. Dito po sa amin ay ang project ng mga magulang ay ang pagpapalakas katulad dun sa ibang munisipyo na hindi nabibigyan ng kaalaman. So ngayon pong darating na Abril kasi kung hindi magkakaroon ng problema, alam niyo po kasi kung titingnan natin dito po sa Oriental Mindoro ay pasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil ang Mindoro po ay hindi masyadong affected nitong pandemyang ito. Kasi ang isa po kasing nangyayari kaya hindi namin maipagpatuloy, ang iba naming mga gawain ay sa dahilang ang hadlang ay itong pandemya na ito. So may mga balakin man kami ay hindi namin maisagawa. Pero pinipilit po namin, katulad nga nung nasabi ko kanina, na nagkaroon po kami ng General Assembly at magbibigay po kami ng mga tulad ng understanding kung saan mapapalakas natin ang asosasyon ng mga magulang, ng mga may anak, ng mga batang may kapansanan. So siguro po. Yes, sir. Go ahead. At alam mo, kahit nga sa side naman natin sa National Anti-Poverty Commission, Persons with Disability Sectoral Council sa pamumuno ni SR Joy Garcia ay hindi tayo tumigil, di ba? Si MID, lalo pa nga dumalas yung ating meeting. Noon, quarterly lang. Ngayon, parang linggo-linggo na eh. Di ba? O araw-araw. Ngayon, di ba? Oo, tama. Like ngayon, na napag-uusapan si MID tungkol dito sa Women's Month, no? Itong March. May mga programa ba kayo dyan, yung mga parents, yung mga magulang, lalo yung kababaihan para sa mga women's with disability natin dyan? Ang sa amin, ang napag-usapan namin dito sa lugar namin, so simpleng pagdiriwang ng mga ng Women's Month kasi nga medyo bawal ang pagtitipon-tipon. Yes. So siguro ay ang gagawin lang namin ay magkakaroon kami ng
katulad siguro yung pagkakaroon ng contest yung lugar na kung saan halimbawa ay yung cooking. Ganon lang kasimple. Kung Yes. magkakaroon ng kumbaga kung sino yung pinakamasarap na niluto. Yun lang siguro ang gagawin namin ngayong month na to. Kasi nga bawal eh. Antabayanan mo ako, dadating ako dyan para makatikim mo ko ng pinakamasarap na luto ng mga taga Mindoro. Pwede. Diba? Ayan eh. Yan ang gusto ko sa CMID. Yan po ay talagang kadikit ko yan sa ating mga kasamang CMs, no? Si Council Member ID Haranillo. Talaga naman, kaya nung ako'y napunta ng Mindoro, ayun pala, malapit na siya sa lugar na pinagtigilan ko doon. Sa Puerto Galera, di ba? CMID. Yeah. Sa ngayon ba, nakakatugtog ka na sa Puerto Galera? Wala halos turista sa Puerto Galera. Actually, ang biyahe ng Puerto Batangas ay nawala. So ang biyahe lang namin ngayon dito so far ay Calapan, Batangas. Kaya yung Calapan, from Puerto Batangas. Galera, pumupunta pa talaga sa daan ng Calapan para lang makapunta diyan sa Manila. Kasi inalis talaga nila yung biyahe ng barko nung Puerto Batangas. Alam nyo, isa so po yun ang nangyayari dito talaga dito. Kasi nga, ang lugar ng Mindoro ay umiiwas talaga na ay bago sila makarating dito ay daraan sila sa masusing mga inspeksyon. Ayan, Ayan. Diba, At alam niyo po dito sa amin, katulad dito, ang gobernador namin ay hinold yung pagpapaluwas ng mga bigas. Kasi nga syempre kung magluluwas kami baka kayo maubusan, di ba? Kami ang mauubusan. Dapat food security. Yeah, magaling ang iyong gobernador. Hindi naman 'yon ibig sabihin ayaw niya mag-share, pero tansyado niya at alam niya na tamang-tama kung sakali ay meron siyang buffer stock ng kanyang bigas at mga palay diyan sa Mindoro, di ba? Oo. Ang tiningnan kasi niya ay katulad nito, nagkaroon ng mga iba-ibang kalamidad. So hindi makapagtanim, hindi makapag-ani. So kung ilalabas pa nila yung produkto ng galing Mindoro, ano nang kakainan ng taga Mindoro? Kaya ganun ang ginawa ng aming gobernador. Kaya nga, yan ang napakaganda with that. Alam nyo, kaya ako po binigyan ng kinukwento na si Heidi ay isang musikero sapagkat iyan po ang kanya ring pinagkakakitaan sapagkat alam niyo naman ang laging sinasabi namin mga may kapansanan ay pantay-pantay na karapatan at yun nga po, nagkaroon ng pantay na karapatan sa empleyo bilang isang talented na musikero, ito'y napakahusay. Magiling humawak po ito ng organ. Kaya napakagaling po nito. Lagi niya po talagang hawak-hawak yung organ niya, no? Yung para po patugtugin. At umaawit din po ito. Kaya sa tingin mo, Sir Maidi, kailan babalik yung sigla ng turismo diyan sa Mindoro, partikular sa Puerto Galera na dinarayo ng mga tao galing sa iba't ibang lugar, maski sa ibang bansa? Hopefully this year. Kasi tulad nga ngayon, meron na tayong mga bakuna na bakuna na para malabanan natin ang pandemyang ito. Talagang napakalaking bagay, napakalaking sakripisyo ang ginawa na nangyari sa atin. So siguro this year ay baka magkaroon na ng utay-utay, mabubuksan na muli ang turismo dito sa Puerto Galera, hindi lang dito sa Puerto Galera, manapay sa ibang lugar dito sa Pilipinas. At sana naman po ay mawala na itong COVID na ito at nang tayo ay bumalik sa dating pamumuhay. Okay, balikan natin din. Katulad siyempre, update natin, kapansanan update, ting araw ng Lunes. Yung bilang isang leader sa National Anti-Poverty Commission at alam ko, involved ka sa pagpapa-implement ng RA 10070. Kumusta naman ang Mindoro, lalong-lalo na sa mga bayan-bayan, na i-implement ba ang RA 10070 natin? Opo naman. Yes po, lalo na po sa Calapan City. May kwento ko lang po. Noon po ang mayor ng Calapan City ay si Doy Liachon. Si Doy Liachon na ngayon ay congressman, napakalaking ginawa niya sa Calapan City.
Kasi sa kasalukuyan po, ang Kalapan ay booming. Booming ang Kalapan, lalo na Napunta ako dyan. Maganda talaga na. yeah, oo. Pinagmamalaki ko ang Calapan City. At kung hindi nga po sa pandemyang ito ay sana ay lalo kaming nasuportahan ng aming congressman. Ang Yes. pagkakaalam ko po, dati ay talagang hindi nabibigyang pansin ang mga PWD, lalo na po pagdating sa syempre sa priority lane, walang mga ganyan dati. Ngayon, meron na, no? Ngayon po ay nakakasunod na ang probinsya ng Oriental Mindoro sa mga ganong usapin. Hindi na siya nahuli katulad ng yun nga yung pagkakaroon ng priority lane. Yes. Meron na rin tayo dito at saka yung sa transportasyon. Nakakasunod ang Oriental Mindoro sa mga ganyang bagay. Meron na tayo mga Persons with Disability Affairs Office na functional sa lalawigan ng Mindoro dahilan sa sa pangunguna mo, CMID. Masasabi natin talagang ang implementasyon ng RA 10070, yung establishment of Persons with Disability Affairs Office ay maganda ang tanggap ng mga local government officials natin yan. Yes po. At alam po naman natin na yung opisinang yan ay minamandato na lahat ng munisipalidad ay magkaroon ng opisina ng tulad natin ng PWD or ang pagkakaroon ng PIDAW or kung hindi man po PIDAW. Tulad namin dito sa aming lugar, kami po ay 4th class municipality. Ako po ay na-designate dito sa amin bilang isang focal person. Ayan. Pero yung po, yes po. Congratulations! Etong para sa'yo. Thank you. Alright. Ayan, ano po, napakaganda niyan. Nanood nyo pa. Ayan, aside pa doon sa implementasyon ng PIDAW Act ay yung Republic Act 10070. CM Heidi, siyempre sa giyan to, paborito natin to. Kumusta naman ang implementasyon ng Batas Pambansa 344, yung accessibility law sa iyong munisipyo at sa kabuuan na rin ng Mindoro? Dito po sa amin sa Oriental Mindoro, lalo na pagdating sa Pantalan o sa Pierre, Oo. ay nakakasunod po sila lalo sa pagdating sa may lugar kasing tulad ng yung aming PPA ay mayroon na po silang designated na lugar para po sa senior citizen at sa PWD. Hindi na po kami kumbaga ay hindi na po naiiwan kasi talagang kapag ikaw ay senior citizen or buntis ay ikaw po ay ilalagay nila sa isang lugar. At yun po ay laging priority sa paglabas ng paglabas doon sa waiting, simula doon sa waiting area hanggang doon sa pagsakay mo sa barko ay nakakasunod po ang ating PPA. Kaya nga gusto ko sa MID, pagpupunta ako dyan, ikaw ang kasama ko para talagang lalatagan ng red carpet yung dadaanan natin. Alam ko, napakahusay mong mamuno bilang isang regional leader. Kaya yan ang gusto natin na mas maparami pa. Nakakahinayang nga na ikaw last term. At palagay ko naman, maski last term ka, hindi ka hihinto doon sa iyong advokasya para sa kapakanan ng ating mga kapatid na may kapansanan. Hindi po tayo titigil pagdating dyan. Patuloy po tayong maglilingkod. Yes. At yung priority mo ngayon bilang sa NAPSI ka lang naman outgoing but being a regional leader at provincial leader down sa munisipyo ay ano pa yung nakikita mo na iaakma mong proyekto dito sa COVID-19? Alam naman natin hindi na ito magtatagal dahil may mga bakuna na pero siyempre hindi para bumalik pa tayo doon sa biglaan kailangan hinay-hinay para kumbaga good move na wala lang hawa-hawa, di ba? So, ano yung programa na nakikita mo iakma mo doon sa persons with disability natin dyan na hindi na maglalabas masyado muna ng bahay at concentrate? Siguro yung sinasabi mong farming, no? Sa akin po, ang talagang concentrated ako dito sa dito sa tinatawag nating pagdating dito sa livelihood. Kasi po, kung titingnan natin,
may naalala po ako na ang sabi nila ay huwag na daw lumabas ang PWD. Isang malaking kalokohan po yan. At yan Sino po ba? ay Sino ba? Sino ba? hindi Pupunta ko natin, yun. Sino ba? Sino ba? ano po? Sino ba yun? Napanood ko po sa isang YouTube Ayan. na sinasabi niya na ang mga PWD daw ay kung maaari ay huwag nang lumabas ng kanilang mga tahanan. Pero isang malaking pagkakamali at kinukundina ko po yan. Sa anong dahilan? Dapat lang. At Tayo alam po mo, ay may mga pamilya na dapat nating pakainin. Oo. Tayo po ay may pamilya. Hindi po natin dapat isa walang bahala na tayo ay hindi lalabas. At tayo ay may karapatan na lumabas. Pero tayo po ay dapat sumunod sa protocol. Yes. Mabuhay alam ka, ko naman na CMID. sumusunod. Diba? Sumusunod tayo sa protocol, pero ang masama ay ang pagsasabi ng huwag na tayong lumabas ng ating mga tahanan. Isang malaking pagkakamali po yan, sir. Yan, kaya nga CMID, mabuhay ka. At alam mo, yung nabanggit na tao ay may kapansanan din yun. Hindi natin alam kung ano. Tago. Hindi obvious ang kapansanan nun. Kaya nakakaawa. Naawa din ako sa kanya. Pero tuloy natin, hindi yung laban. Kasi pangit pakinggan yung laban. Itutuloy natin yung advokasya natin na wag aapihin o imaltrato ang sektor na may kapansanan. Higit po sa lahat, lalo na po yung mga senior citizens natin, children with disability natin. Siyempre, kailangan mag-aral niyan. Di ba? Yeah. Senior citizens with disability, bibili ng gamot yan. Kung di mo papalabasin, ano? Di ba? Alam mo, sabi niya CMID, alam ko na napanood mo naman, na abala daw tayo. Tama ba yun? Ikaw? Tama. Ikaw, CMID, kahit ikaw ba ay may nakapagsabi na sa'yo since nung ikaw ay nagkaroon ng kapansanan na ikaw ay nakakaabala sa kapwa mo? Aba, ay wala pa po akong naringgan ng ganyan. Mana pa, ang naririnig ko sa kanila ay natutuwa sila kahit ako ay ganito. Nakakaluwas ako, nakakapunta ako ng Manila mag-isa. Hindi ako nagiging pabigat sa pamilya ko kahit ako ay ganito. Kasi yun ang naging panuntunan ko sa buhay. Yes, na hindi ako maging pabigat. Mana pa, ako ay maging modelo. Actually po, siguro ay may kapatid ako nakakarin dito. Ako po yung nagiging consultant pa ng iba kong kapatid. Ako yung tinatanong kung ano ang dapat namin gawin. Hindi po yung ako yung nakaupo sa isang tabi at ako ay nanghihingi. Hindi po. Tunay. Yan po, hindi po namin binubuhat ang bangko. Ito nga po. Kaya nga po kami, yan si CM Heidi, leader po yan ng buong Mimaropa, ay hindi po para sabihin wag ka nang lumabas. Paano naman? Mr. ano nga ba to? Agnat? Agnat ang tawag ko tuloy. Yeah. Ito yung bayaning hindi, no? Bayaning hindi ito. Kaya natin nasasabi yan, nakakalungkot sa isang nanunungkulan, no? Elected na halal. Official. Oo, government official ay magsabi ng ganito. Hindi niya alam, ang dami Republic Act 9442 na nag-amend sa Republic Act 7277, Magna Carta for Persons with Disability, napakarang accessibility law. Ang inisip niya, sabi ko nga, ano ba to, si Hitler? May bagong Hitler ba sa Pilipinas pa pinanganak? Pero hindi naman, hindi uubra yan dahil andito naman tayo para ibigay natin yung tamang mga kaalaman, lalong-lalo sa kanya na sa Kongreso ginagawa ang batas pero hindi niya alam yung mga nangyaring batas. Nakakalungkot. CMID Gab. With that, sa yung pagkakataon para ikaw ay bumati at yung hindi ko man itanong sa'yo ay yung ibuga sa ating mga kababayan sa ating programang Kasama Ka Kaibigan. Go ahead, CMID Aranillo. Inuulit ko lang po yung aking hinaing. Nakatulad kanina, ang hindi ko po kasi nagustuhan doon sa sinabi ng ating isang halal ng ating pamahalaan ay ang sinabi niya na kapag daw ang mga PWD ay lumalabas
sa daan o sa kalsada, ay marami daw ang nagagalit dahil madami daw ang naaabala. Parang nasaktan ako doon dahil ibig sabihin kung lumalabas ako ng bahay, marami nagagalit sa akin dahil nakakahadlang ako o nakakaabala ako sa mga taong nagtatravel na katulad ko. Parang Yan isang napakalaking pagkakamali po. Yun po ang hindi ko nagustuhan sa kanya. Kung nanonood ka man, sir, o nakikinig ka, kinukundin ako ang sinabi mo na kami ay huwag nang lumabas ng aming pamamahay. So yun po. Yes, yan po. Bago po ako matapos, ay binabati ko muna syempre yung mga kasamahan ko dyan sa Mimaropa, sa Romblon, sina Ricardo, Cipriano, at binabati ko rin yung aking isang masipag dyan sa Occidental Mindoro, si Gadi. At syempre, sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng miyembro ng PW dito sa aming organisasyon, sa TSMK, at lahat sa staff ng aming at sa aming munisipyo, sa aming mayor, na sana'y nanonood siya, at sa lahat na pagsuporta niya sa amin, sa mga proyekto ko aking iniisip. Huwag kang magmadali, huwag kang magmadali. May ilang minuto pa tayo. Basta lahat ng nasa isang isip. At saka si MID, masasabi natin doon sa nagsabi na wag na tayong lumabas at nakakaabala. Alam nyo, si CMID po ay hindi po yan nakakaabala. Yan po ay inaabangan pa ng mga tao na lumabas sa kanilang bakuran. Alam nyo kung bakit? May talent po yan. Magaling makisamang tao. May mga programa para sa tao na hindi katulad na ito. Ginagamit ang pera ng tao para pang isipin mo yung press conference na yan. Yung ginastos ba doon, alam naman natin pag press conference may tarak para pampapogi, no? Yung pera bang pinamigay niya doon na talagang halatang-halata naman na pabor sa kanya, pinaglaruan tayo. Yung kaya galing sa bulsa niya di ba? Kaya ito, si MID, council member ng NAPSI, ay ang sweldo po nito ay 4,000. Naghingi kami na increase, binawasan pa, binawasan pa 3,000. Iyan po ang tunay na naglilingkod, sakripisyo. Heidi, go ahead. So, muli, sana po ang sektor ng may kapansanan ay mapalakas pang lalo. Hindi yung ibaba, kundi manapa ay itaas ang sektor namin. Huwag yung kami ay maliitin o kung halimbawa ay laitin, manapa, kung may nakita kayo po ay tulungan natin sila. At kung may pagkakataon na sila ay babigyan natin ng oportunidad, lalo na ayang sa edukasyon. Kung may nakita kayong mga bata na hindi nag-aaral, dapat po ay tulungan natin, sabihin natin doon sa kanyang magulang na palabasin mo ang iyong anak. Huwag yung ikakahiya mo ang anak mo dahilan sa kanyang kapansanan na hindi mo na siya para hahayaan na makihaliwilo sa lipunan. Dapat po ay manapa ay suportahan natin. Yan po at marami pong salamat. Very much. Very well said. Maraming salamat. Council Member Heidi Aradillo ng Mimaropa Persons with Disability Sectoral Council, National Anti-Poverty Commission. Thank you very much, CMID. Take good care. Maraming salamat at magandang hapon sa iyo mga tagapanood at tagapakinig. Alright. Yan po naman si CM Heidi Aranillo ng team po naman National Anti-Poverty Commission, Persons with Disability Sectoral Council sa bahagi po ng Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. Kita nyo naman ano po, ayan. Kaya yan yung mga tao na kahit po may kapansanan ay nagkakaroon po ng kaisipan na makapaglingkod pa sa kanyang kapwa. Ano po? Hindi katulad nitong talagang kaya naniningasing ang ating council member from Mimaropa
tungkol doon sa napanood niya sa YouTube na pag-discriminate po sa sektor na may kapasan. Abay, sasabing, wag na kayong lumabas. Abay, ng bandang huli, bumali. Hindi ko naman sinasabing ganoon. Kung po pwede laang. Paano po pwede laang inasabi mo na? Ibig mo sabihin, pag sinabi mo, ay hindi talaga galing, parang nagbiro ka lang, joke? Ano ba yun? Joke lang? Hindi po pwede po yan. Dahil lang dun sa isang halal ka ng bayan, isa kang mambabatas. Alam nyo, nakakatawa nga ito eh. Alam nyo po ba nagawang batas nito? Panahon po ng COVID, pampapagwapo lang po siguro yung batas na kanyang niyakda sa Kongreso na yung po bang bating Pilipino. Ayan. Isipin nyo po yung bating Pilipino. Yan po yung paiksiin nyo. Initials po gamitin nyo. Kitang-kita nyo na doon. Kitang-kita nyo na po yung tinatawag na ito po ay pampagwapo. Ano? Ayan, di ba? Ano po? Kaya, yan po. With that, pansamantala po tayo magpapaalam. Salamat po kay CM Heidi Haranillo ng Mimaropa NAPSI. At siyempre dito po naman sa ating kasama, sa ating production manager, Abby Garcia San Pascual, sa ating technical director, Adrian De Los Reyes, at sa ating po namang EFI Chairman, Elmer Francisco. Ito po ang inyong kaibigan, ang bulagcaster ng bayan sa programang Kasama Ka, Kaibigan. May kasama ka.